Hi, good afternoon everyone. Once again, this is Janice. Ang pag-aralan po natin ngayon is yung Book of Genesis. Sa Genesis po, sa Genesis 1, ang nilalaman ng Genesis 1 is yung creation ng mundo. Sabi sa Genesis 1, in the beginning was the Word and the Word was with God. So nagsimula ang lahat ng bagay sa salita ng Panginoon. Sinabi niya magkaroon ng langit at lupa, lahat ng bagay sa mundo nagkaroon. Subalit, sa Genesis 2, ito ang creation ng tao. Yung buong Genesis 2, ito yung paglikha kay Adan. Tapos nilagyan niya si Adan ng lugar kung saan siya pupunta, kung ano yung place ni Adan, hanggang sa likhain ang kanyang asawa na kinuha sa kanyang tadyang. At ang verse 3 sa Genesis 3, ang sabi dito, nag-umpisang magkasala ang tao. Ang sabi ng Panginoon, huwag kumain ng puno na nagbibigay kaalaman sa mabuti at sa masama. Nakinig siya sa isang ahas na kung tawagin ay si Satanas. Dahil pumasok si Satanas na parang isang ahas. At sinabi niya, hindi naman totoo ang sinabi ng Diyos. Hindi ka naman mamamatay. Subalit nakinig silang mag-asawa sa bulong. Doon nag-umpisa ang disobedience. Alam mo kapatid, kaya tayo nagkasala dahil sa disobedience sa Diyos. Dahil nakikinig sa sinasabi ng Diablo na hindi ka mamamatay. Ang totoo niyan, hindi nga sila namatay pero nawalay sila spiritual sa Diyos. Na yan ang nangyari sa lahat ng tao ngayon. Na nawalay spiritual sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Diyos na pagkamatay. Subalit, anong nangyari nung sinaway nila ang Diyos? Pinalaya sila sa Garden ng Eden. Bakit sila pinalayas? Kasi andun ang puno na nagbibigay buhay. Pag nakain nila yun, hindi na sila mamamatay. Forever na silang magkakasala. Subalit, pinalabas sila sa Hardin ng Eden at nagkaroon sila ng pamilya. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Si Cain at saka si Abel, si Adan. Si Cain, siya ay nagkasala sa Diyos. Naghandog silang dalawang magkapatid sa Diyos. Si Abel, nagustuhan ang handog ni Abel kumpara sa handog ni Cain. At dahil sa selos ni Cain, pinatay niya si Abel. Diyan nagsisimula ang pag-murder. Pinatay ang sariling kapatid. Bakit? Dahil sa isang selos lang na hindi nagustuhan ng Diyos ang handog ni Abel. Bakit? Sabi ng Panginoon, Abel ay Cain. Ang kasalanan ay katulad ng isang, ang sabi dito sa verse 4, sabi, napakabigat naman ng parusang ito, sabi ni Cain, kasi pinalayas na si Cain. Kumbaga sa nagsimula ang kasalanan dahil sa maling puso. At sabi ng Panginoon, ang kasalanan ay pumasok sa puso ni Cain. Diyan nagsisimula ang mga maling gawain. At simula nun, umalis na si Cain sa presensya ng Panginoon. At nanganak ulit si Adan at saka si Eva. Nanganak siya ng pangalan ay Seth. Si Seth, nagkaroon siya ng mga anak. At si Seth, doon nag-umpisa ang lahi ni Noah. Si Noah naman ay isang matuwid na tao sa harap ng Panginoon.
Sabi ng Panginoon, wala siyang ibang makitang taong matuwid maliban kay Noah. Subalit nalungkot ang Diyos ng likhain ng tao. Bakit siya nalungkot? Kasi nagpakasama na ang tao sa daigdig. Sabi niya, Noah, napagdesisyonan ko na ang buong mundo ay gunawin sa pamamagitan ng baha. Gumawa ka ng isang barko upang mailigtas ang pamilya mo. Alam mo, hindi sana lilipulin ng Diyos ang mundo kung lahat ng tao ay katulad ni Noah noong mga panahong yun. Subalit si Noah lamang ang matuwid. At anong nangyari? Nangyari ang sinabi ng Diyos. Nagunaw sa baha ang mundo at si Noah lamang at ang pamilya niya ang natira. Tapos, nung nagunaw na ang mundo dahil sa sobrang kasalanan ng tao, si Noah ay nagsimulang magkaroon ulit ng isang bagong salinlahi. At nung nawala na ang baha, nagkaroon ng tipan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ko na ulit gugunawin ang tao sa pamamagitan ng baha. Pag nakakita ka ng rainbow, yun ang tanda ng aking tipan sa iyo. Kaya nga, si Noah ay naging matuwid sa harap ng Panginoon. Nagkaroon siya ng anak, si Shem, Ham at Japhet. At simula noon, nagkaroon ulit ng isang bagong mundo. Dumami ulit ang tao sa pamamagitan ng lahi ni Noah. Subalit, nung nagkaroon na ng mundo, yung dumami na ang tao, nagkaroon ng pagkakaisa ang lahi ni Noah. Sabi nila magtayo tayo ng isang tore ni Babel upang mahigitan natin ang isang napakalaking bansa. Subalit, hindi natuwa ang Diyos dahil naging mapagmataas ang mga tao. Kaya ang ginawa ng Panginoon, binago niya ang mga salita. Ito, sabi ni Yahweh, at ginawa ni Yahweh na ang tao ay magkawatak-watak sa buong daig. Kaya natigil ang pagtayo ng lungsod. Hindi natayo ang tore ni Babel. Bakit? Anong sabi ni Yahweh? Bumaba si Yahweh upang tignan ang lungsod. At ang toreng itinayo ng mga tao, sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat. Iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na gawin natin lahat ng magustuhan natin. Dahil minsan, lahat ng gusto mo ay hindi kalooban ng Diyos. At nangyari nga ay iba ang language ng lahat ng tao. At ang nangyari, sa lahi ni Shem ay nagkaroon ng isang matuwid na tao. Walang iba kundi si Abraham. Si Abraham ay isang malinis na tao at sumasampalataya sa Diyos. At ang nagkaroon siya ng tipan kay Abraham, sabi niya, Abraham, ang lahat ng blessing ay ibibigay ko sa iyo. Tignan mo ang stars, ganyang kadami ang iyong salinlahi. Ganyan magiging kasing blessings mo. Manganganak yung asawa mo kahit baog. Magkakaroon ka ng maraming bansa. Magkakaroon ka ng isang bansang matatag. Subalit sabi niya, bago magkaroon ng isang bansang matatag, 400 years muna silang mahihirapan sa Egypto. Alam mo kapatid, ano man ang paghihirap mo ngayon, alam ng Diyos yan. Subalit lahat ng plano ng Diyos ay gagawin niya sa buhay mo. Basta maging manalig ka lang at sumampalataya at gumawa ng tama sa harap ng Diyos. God bless you.